parang pinapapainan kayo na 'pag mag-faith kayo sa Panginoon, magkakaroon kayo ng ano, ng good life, yung gano'n. Totoo naman magkaroon ng good life, eh. Pero una muna, dapat change your spirit. Yung natural man, hindi pa na-open yung spiritual eye niya, yung pagka-born again, hindi pa siya na-born again kaya yung natural man niya, yung espiritu niya hindi pa yun ano, hindi pa nagising, parang gano'n. Or another word, yung espiritu niya dahil patay, dahil sa kasalanan, buhay nga tayo ngunit ang totoo nun dahil sa ating kasalanan yung espiritu natin ay patay. So, baga gustong mag-connect sa Panginoon, pero hindi natin inaano ba yung wino-work. Nakakarinig tayo ng salita ng Diyos pero parang wala lang, hindi natin kasi yung espiritu na nasa loob ay hindi siya makakagalaw na gustong mag-connect sa Panginoon dahil tayo, another spirit, yung natural man natin, hindi natin wino-work like prayer, reading the word of God, and then hindi naman natin kasi masunod ang kung paano yung matuwid talaga kung hindi natin alam ang salita ng Diyos 'no, yung katotohanan nga, eh, yung word ng Panginoon. Pakinig lang tayo ng nakikinig, pero hindi alam na hindi lahat 100% na naituro dahil may tinatago. Kaya yung espiritu po natin sa loob mga kaibigan, gusto ng mag-born again. 'Di ba meron tayong sometimes maramdaman sa ating puso na parang ang saya ko naman pero parang malungkot, 'di ba gano'n? Kasi yung yung natural natural spirit o lagay na spirit 'no, nag-enjoy siya, nag-enjoy dun sa loob natin. Ngunit pagkatapos nun parang malungkot. Kasi nga yun po yung gustong mag-connect, yung pinaka-inner po na naramdaman po sa ating puso. Gusto pong mag-connect sa Panginoon ngunit hindi natin binigyang pansin. Dahil dahil nga sa mga turo na may akala mo totoo na pero hindi pala, yung blindness ba mga kaibigan kasi nga yung inside us ay hindi siya na-open, hindi siya nag-born again kaya akala natin tama yung ating naririnig, pero hindi pala. Kaya hindi maka-connect yung spirito natin. Yung sinabi ni Jesus Christ, ito paborito ko talaga itong nasa John 'no, nabasa ko na John chapter 14 verse 20 na na basahin ko po sa English para maano po natin. Dahil kailangan po ito mga kaibigan. John 14:20 ang sabi dito, "At that day you shall know that I am in my Father, and you in me and I in you." Yan po yun mga kaibigan ano, yung in you, yung pinakaloob natin 'di ba yung connect yun, kailangan mag-connect yun. Yun po yung gustong makipag-connect sa espiritu ng Diyos. Kasi nga 'di ba from the beginning pa ang espiritu natin mula po sa Panginoon, sa Diyos. Gusto po niya ngayon nandito po sa atin, meron tayong hindi pa tayo yung totally born again in spirit. So, nandito pa lang tayo sa natural man, yung tinatawag dito na mabasa natin, natural person. So, kung mag-born again na tayo, yung espiritu natin, yun ang magko-connect 'no, sa Diyos. Ito na yun na sabi ni Jesus Christ, "In that day you shall know that I am in my Father, and you in me and I in you." Yun po yun, yung connection po. Yun po yung gustong mag-connect sa atin. 'Pag nakaramdam po tayo ng lungkot na bakit minsan maraming masaya,
tapos parang hindi ka na nasasayahan or sumaya ka ngayon tapos bakit parang merong malungkot pa rin naramdaman. Yun na yun, yung sa ating loob talaga gustong mag-connect dahil nga kung chosen lalo na kung chosen ka 'no, lahat naman tayo pinili, kaya lang yung konti lang yung naano kasi yung bang hindi nila pinapakinggan. Kaya ito mga kaibigan, ito yun yung I am a Father and you in me, I in you. Ito po yun yung sa ating espiritu po sa ating katawan. Kasi lahat naman tayo may espiritu, eh. Yung espiritu ng tao gustong mag-connect kay Jesus Christ, yun po yun mga kaibigan. Hindi natin pinapansin dahil blindness, spiritual blindness, 'di ba? Ito yung mga gusto kong i-share. So, kung ma-open po yung ano natin, yung blindness, ma 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 maririnig po natin siya, makikita natin ang presensya niya. At lalo na kung mga turo ng mga twisted teaching, maunawaan natin kaya hindi po tayo malilinlang. Kaya nga ang sinasabi lahat tayo magbasa sa salita ng Diyos. Ang sinasabi kasi na hindi naunawaan, mauunawaan po 'yan. Kasi kung meron kang eagerness na gusto ko talagang mag-ano, matuto sa salita ng Diyos, alam ng Diyos 'yan, ibibigay niya 'yan mga kaibigan, bubuksan niya 'yan. Pero kailangan talaga din natin forgiveness, acceptance, repentance, yung mga gano'n talaga para mag-born again po ang ating espiritu. Kailangan po 'yun renewal. Marami pang may mga another terms pa, eh, regeneration, mga gano'n mga kaibigan. 'Pag once na meron po kayong yung bang mabago talaga yung ang espiritu mo na talagang you connect to God, talagang talagang yung willingness mo talaga na gusto mong mapalapit sa Panginoon na yung bang kasalanan mo ay mapawalang sala, mararamdaman mo talaga 'yan mga kaibigan na, "Thank you Lord, napatawad mo na ako." Masasabi mo talaga 'yan at marami ka ng amazing things na ma-experience sa Panginoon. Ah, kapangyarihan ng Panginoon ma-experience mo 'yun. Hindi ka man magkaroon ng power pero something different mga kaibigan na amazing. Nandito pa lang tayo sa mundong ito, mararamdaman po natin, ma-experience po natin at you cannot stop because naranasan mo, eh. At, ewan ko lang kung sa sobrang saya mo siguro baka magaya ka rin sa akin na parang gusto mo ang Panginoon na lang palaging isasalita, yung siya lang talagang bida ba sa buhay mo, 'pag may makausap ka ng ibang tao. Kaya 'yan, 'pag nag-start na yung ganyan, yung mga friends mo na hindi nasanay sa'yo, yun sasabihin, "Hala, anong nangyari sa kanya?" Kasi nangyayari po 'yan sa akin na yun. Dahil gusto ko po palaging sinasalita si Jesus Christ dahil sa karanasan ko na yung amazing things na nangyari po talaga kaya at isa na po yung pagkaroon ko ng peace of mind dahil 'di ba po kung inyo pong mabalikin itong live ko, yung una kong mga sinasabi na tungkol po sa ulo ko and then yung peace of mind nakakatulog na and then itong puso ko yung mga experience na hindi ko na-experience noon na-amaze ako at then nakakaunawa ko sa salita ng Diyos, nagkaroon po ako ng kagalakan sa puso. Kaya sabi ko, ito yung joy ko, Kaya ito po mga kaibigan hanggang ngayon nagsasalita sa salita ng Diyos. At, yun nga amazing po talaga si Lord basta nakaka-amaze. Basta kahit na ako nga mag-isa sabi ko, "Grabe talaga Lord, you're so amazing." Basta yun po yung mga word ko mga kaibigan. At hindi ko 'to sinasabi dati yung dating ako, yung mga puro pa mga hobby na mga inom-inom, mga
part of this world ang aking mga iniisip, gusto kong bumili ng ganyan, gusto kong magganyan, ganon. Tapos gala dito, gala doon, mga gano'n. Hindi ko naranasan pero ngayon parang gusto kong gumala pero parang nakakapagod pag-isip pa lang kulang yung oras ko. Dito na lang ako kay Lord, basa na lang ako sa salita niya. Kaya nga sabi ko nga, eh, actually gusto ko yung mag-reading talaga ba. Kaya lang sabi ko, sayang naman talaga yung oras kung hindi ako mag-live. Kaya ganito na lang paraan ko mga kaibigan habang parang nag-Bible study ako sa sarili, self-study po, shine-share ko na lang po sa inyo. Kaya kung sino man yung makakadaan dito or nandito lang naman 'tong YouTube hindi naman siya mawawala. So at, itong ibinahagi ko naman, ito lang yung simple na naunawaan ko and then yun shine-share ko lang din po yung karanasan ko rin. Kaya gusto ko talaga sabi ko nga, eh, paano kaya Lord 'no, paano ko kaya sila ma-convince na totoong merong filled with the Holy Spirit, totoong merong tungkol po sa inyo talaga na yun bang totally wash out, renewal, babaguhin ka talaga ni Lord na magiging tunay na Kanya. Kaya lang minsan nasasabi ko, may ibang tao talaga na hindi nila naunawaan dahil ayaw nilang tanggapin, eh. Nakakalungkot nga, sad kasi sa mismong sariling pamilya ko rin 'no, kahit na dito sa Japan, lalo na dito kasi hindi sila Christian at yung cultural nila ay very alam niyo naman po 'di ba, modern 'di ba? Kaya ang hirap pong kumbinsihin. Sabi ko nga, hindi ko nga ma-convince ang sarili ko ring kapatid na mga Kristiyano na itong pagbasa ko ng Bible ang nagpabago sa akin. Walang taong nagsabi sa akin na, "Uy, mag-ano ka, mag-born again ka, mag-ano." Wala. Dahil hanggang ngayon sabi ko, "Lord, saan ba akong church? Saan ba ako para pupuri sa kanya, kasamahan?" Pero wala po talaga akong maramdaman or makita mga kaibigan. Ngayon, nalaman ko na gano'n pala yung mga turo, kaya siguro hindi ako binigyan ni Lord, baka gusto ni Lord na wala na lang, basta meron akong Lord at dito na lang ise-share ko na lang ang mga salita niya. Hindi naman ako ano ng bayad, 'di ba? Kaysa kung mag-ano ako ng church, halimbawa, mag-aaral ako para maging pastora, tapos pastora ako, tapos meron akong parang under ako sa mga ano, yung mga ministro ba. Kung anong ituturo baka ayaw nila yung halimbawa may gusto ang Holy Spirit na sabihin ko tapos against sa kanila. May mga gano'n kasi na-find out ko mga kaibigan ano na every sekta, kasi Catholic, no, Christian, itong tinatawag na Catholic, Jehovah Witnesses, Baptist, mga Christian 'yan, sinasabing Christian. And then may iba naman denomination, Christian pa rin. So, tawag niyan Christian, 'di ba? Kaya iba-iba lang yung mga ano, denomination 'no. So, yung tawag, sekta kasi nandito nasabi ni Pablo, eh, tungkol sa sekta. So, mga sekta siguro 'yan mga kaibigan kung isa kang Catholic, isa kang ano, Iglesia ni Cristo, Jehovah Witnesses, 'yan mga sekta. Pero isa lang 'yan sila, one religion lang 'yan 'no, religion na Christian. And then yung religion talaga mga kaibigan kagaya ng Buddhist, 'yan another religion 'yan. Ah, ano pa ba? Buddhist, Taoist, yung mga gano'n 'di ba?
Islam, 'yan yung mga religiyon. Parang seven ata yung religion. Kasi sa atin kasi nga na Christian, sinasabi kasi natin, eh, "Anong relihiyon ka?" Pero Christian lang 'yan, dapat ang sasabihin, "Anong sect ka or denomination?" Gano'n. Hindi relihiyon. Sasabihin iglesia, "Anong relihiyon mo?" "Iglesia ni Cristo." Hindi gano'n. Kasi ang ano nila is, ang turo nila is, Bible din, eh. Kaya Christian, about Christian nga, kaya lang merong, yun na nga ang sinasabi dito ni Pablo, na merong mga magkukunwaring apostol. Yun mga kaibigan. Kaya mag-iingat po tayo at kailangan, para matuto po tayong makaunawa sa mga tuturo, kailangan alam natin ang salita ng Diyos. Dahil kung wala tayong alam sa salita ng Diyos, hindi natin malalaman kung alin ang tamang sekta na nagtuturo tungkol kay Kristo.